Hindi ka na ba titigil sa madalas mong pag-uwi ng gabi, ha? Aba, anong oras na? Kakahanap mo ng mga kalakal kung saan ka nakakarating. Pasensya na po, Tay. Nalibang po kasi ako eh. Hindi ko na po namalayan ng oras. Palagi mo nalagyang katwiran. Alam naman po ninyo na ito lang po talaga ang napili kong hanap buhay eh. Magmula po ng tumambak ang mga basura sa lugar natin. Ako lang po ang may malasakit sa kagubatan. Kaya talagang kung saan po may basura nandun po ako. Lalo pa po ang titigas na po ng mga ulo ng tao dito. Imbis po gumawa ng mga balon para pagtapunan ng basura, sa mismong gubat po sila nagtatambak ng mga dumi nila. Wala akong pakialam kung saan sila magtapo ng basura. Ang iniisip ko ikaw, dahil palagi kang gumagala hanggang gabi. Hindi ka ba natatakot na marami nang napapabalitang namamatay sa gubat? Natatagpo ang wakwak-an tiyan at wala nang lamang loob. Tay, pinatay lang po sila ng mga nakakaalitan nila at wala po akong ginagawang masama sa ibang tao. Marangal po ang aking hanap buhay. Aba, ewan ko sa'yo. Wala ka na talagang pinakikinggan. Ang gusto mo pa rin ang nasusunod. Anak, nag-aalala lang ako sa'yo. Ipagpapalit mo ba ang buhay mo para lang sa pesteng hanap buhay na sinasabi mo? Ano kaya kung tumulong ka na lang sa akin sa bukid? Hindi ka ba nahihiyang kabinata mong tao pagpupulot ng basura ang inaatupag mo? Ano naman po masama sa pagpupulot ko ng basura, Tay? Marangal naman po ginagawa ko at nakakatulong pa po ako sa kalikasan. Saka, ayoko po talaga ng trabaho sa bukid. Hindi ko po kaya maghapong magbilad ng katawan sa init ng araw. Ay nako, basta, itigil mo na ang ginagawa mo. Mabuti sana kung sa araw mo lang ginagawa ang pamumulot ng mga kalakal. Abe, hanggang sa gabi naghahanap ka ng basura. Paano kung bigla ka na lang masumpungan ng mga mababangis na hayop sa gubat? Baka magising ako isang araw, ikaw nang nakahiga sa basurahan. Paano naman po tayo hindi ako sa gabi maghahanap ng kalakal? Sa gabi rin po pumupuslit ang mga walang hiyang tao na yun sa pagtatapon ng basura sa kagubatan. Saka, nag-iingat naman po ako Kaya wag po kayo mag-alala, Tay. Ay nako, ewan ko talaga sa'yo, anak. Ang dami mo katwiran, ang dami mo sinasabi. Hindi ka marunong makinig talaga. Matanda ka na. Hindi ka na dapat pinagsasabihan. Ay nako, bahala ka na ka sa buhay mo. Balang araw, kapag napahama ka sa ginagawa mo, hindi ka ba ililigtas ng kalikasang pinagmamalasakitan mo? Tay, patutunayan ko pong may silbi ang pamumulot ko ng basura. Pati na po ang pangangalaga sa kagubatan na patuloy sinisira ng mga tao dahil sa walang habas nilang pagtatapon ng basura. Ang 19 na taong gulang na binatang si Lupin ay nakatira sa isang liblib na baryo ng San Ildefonso. Malayo sa bayan at hindi abot ng elektrisidad ang lugar. Tanging ang mga lumang gasera na gawa sa lata ang nagsisilbi nilang tanglaw sa madilim na gabi. Ang tahimik na baryo ay may kapintasan, sagana sa basura at walang pakundangan ang mga tao sa pagsira sa kalikasan. Pati na ang pagpuputol ng mga punong kahoy na magsisilbisa ng tirahan ng mga ibon, magbibigay ng lilim sa mainit na panahon at para pigilan ang madalas na pagbaha ay ginagawa nila. Kung minsan, dahil sa tambak na basura, ginagawa na rin itong tapunan ng mga karatig baryo. Isang malaking kalapastanganan na patuloy na binabaliwala ng mga tao. Bilang isang mangangalakal, masakit sa mata ang makitang parang walang pakialam ang mga tao sa mas dumudumi nilang kapaligiran. Kaya naman si Lupin, imbis sa bukid magtrabaho, ay pangunguha na lang ng bote, plastik at mga bakal ang kanyang inaatupag sa araw hanggang gabi, na dinadala naman niya sa bayan para ibenta at ituring na niyang hanap buhay. Samantalang ang mga hindi na pwedeng pakinabangan ay ibinabaon niya sa lupa maliban sa mga plastik. Iniipon niya yon para hugasan at gawing unan na ibinibenta niya rin sa maliit na halaga. Kinabukasan, pagkatapos ng sagutan ni Lupin at Mang Densyo, narinig niya ang malakas na boses ng kanyang tiyo Leo, kapatid ng kanyang ama,
Si Mang Densyo, 55 taong gulang, ay may pagkakautang kay Mang Leo. Hindi ba't sinabi ko sa'yo, Densyo? Lumayas na kayo ng anak mo sa bahay ng mga magulang natin. Bakit hanggang ngayon, hindi pa rin kayo umaalis? Saan naman kami lilipat, kuya? Aba, alam mo naman na wala akong ibang mapupuntahan. Abay, problema mo na yun. Sinabi ko naman sa'yo matagal na kailangan kong lupa at bahay na ito. Hindi ko naman kasalanan nang mamatay ang asawa mo ay isinangla mong lupang ito sa akin. Aba, hindi mo na natubos. Natural. Kukunin ko sa'yo. Baka naman, Kuya Leo, pwede bigyan mo pa ako ng ilang araw na palugit. Hahanap lang kami ng malilipatan ng anak ko. Saka, bakit ba gustong-gusto mo na makuha ang bahay ng mga magulang natin? Wala ka namang asawa, mga anak na nakatira dito. May bahay ka rin namang sarili. Wala rin namang makikinabang sa bahay na ito. Hindi ba pwedeng kahit konting panahon pa pagbigyan mo na ako? Sus, ayan ka na naman sa palugit-palugit na yan eh. Sawang-sawa na ako sa mga pakiusap mo. Aba, napunta na nga sa iyo ang bahay na ito nang walang kahirap-hirap. Pati ba naman, pabor, hihingin mo pa rin? Saka, wala ka ng pakialam kung may pakinabang o wala ang bahay na ito. Ang usapan ay usapan. Kahit kapatid pa kita, kailangan mo sumunod sa kasunduan. Kahit mga ilang araw lang sana, Kuya Leo. Wala talaga akong matinong trabaho. Tuwing 3 buwan lang ako nagkakapera dahil sa mga tanim kong palay. Abay, problema mo na yun. Matagal na ako naghihintay. Sapat na mga palugit ko sa'yo. Pagdating sa pera o lupa, walang kapakapatid. Lahat dinadaan sa matinong usapan. Hindi porkit kapatid kita sasamantalain mo naman ang kabaitan ko. Saka tao kong kausap. Ikaw ang nagsabi, sa ganitong araw kayo aalis. Kaya huwag ka na magpapaawa sa akin. Mula sa kwarto ay dinig ni Lupin ang malakas na boses ng may 56 na taong gulang na si Mang Leo. Nabaon sa utang si Mang Densyo, magmula nang magkasakit ang asawa nitong si Aling Bena. Hanggang sa paggastos, sa pagpapalibing, ay ang suwapang nitong kapatid ang sumagot sa lahat. Bilang panggigipit sa kanyang ama, napilitan ang kanyang ama na gawing collateral ang titulo ng kanilang lupa't bahay. Kaya naman sinamantala ni Mang Leo ang pagkakataon para lalong malubog sa pagkakautang ang kanyang ama. Mahalaga ang bahay kay Mang Densyo dahil ito ang minana nito sa kanyang mga magulang. Hindi lubos maisip ni Lupin na kung paanong nagkaroon ng ganitong klaseng kapatid ang kanyang ama. Gahaman pagdating sa salapi, ang masakit pa, maging ang maliit na lupang binubukid ni Mang Densyo ay nanganganib na ring kamkami nito. Bilang bayad interes, na minana naman nang namatay na si Aling Bena sa mga magulang ng kanyang ina. Nagsimula lang ang pagiging malupit ni Mang Leo nang mamatay ang mga magulang nila at walang natanggap na kahit na isang kusing sa mga ito. Kaya siguro hindi nito matanggap na ipinamana ng mga magulang ang lahat ng ari-arian sa kapatid na si Mang Densyo. Aba, kuya naman, nakikiusap naman ako sa'yo. Paano na kami? Wala akong hawak na pera, ni singkondoleng. Wala akong naitatabi. Bigyan mo pa ako ng kahit 2 araw lang para naman makapaghanap muna ako ng malilipatan namin ni Lupin. Ngayon ang gusto ko. Bakit ba ang tigas ang ulo mo? Gusto mo ba yata magsama pa ako ng mga tanod para ipakaladkad ka palabas ng bahay na yan Sapat na ang palugit na ibinigay ko sa inyo. Kaya lumayas na kayo dyan! Hindi naman na kailangan umabot pa sa ganon, kuya. Ang akin lang naman ay isang pakiusap. Kaya hindi mo na kailangan pang ipagtabuyan kami sa tulong ng mga tanod. Para namang hindi kita kapatid yan Isipin mo man lang sana ang naging kabutihan ni nanay at tatay sa'yo. Abat, sinusumbatan mo ba ako? Magmula na mamatay si nanay at tatay, tapos na rin ang pagiging magkapatid natin. Saka wala akong utang na loob sa'yo. Sila ang nagpalaki sa akin, hindi ikaw. Kahit kailan, hindi nila ako tinuring na anak. Dahil sa'yo pa rin nila ipinamana ang lahat ng kanilang mga ari-arian. Kaya kahit tampon lang ako,
ay may karapatan din ako sa lupa. Magpasalamat ka at binayaran pa kita. Nanlaki ang mga mata ni Lupin mula sa pagkakasilip niya sa bintana pagkatapos marinig ang mga sinabi ni Mang Leo. Nakita niya rin ang malungkot na pagyuko ng ulo ng kanyang ama dahil sa mga sinabi ng kapatid nito. Awa ang naramdaman niya para kay Mang Densyo na kahit minsan ay hindi niya narinig na lumaban ito sa kapatid. Sa halip, nanatili itong kalmado at may magalang pa ring pananalita. Bagay na kabaligtaran naman ni Lupin dahil sa mga oras na yon ay gusto na niyang sugurin ang tiyuhin para basagin ang pagmumuka nito. Kaya madalas siyang nadadala sa barangay sa kasong pananakit dahil mas mabilis uminit ang kanyang ulo kapag nakakarinig ng hindi magagandang salita. Nagiging padalos-dalos siya ng desisyon, lalo pa kung tungkol sa kanyang ama. Kahit wala pang balak umalis ng kwarto, ay lumabas si Lupin sa kanyang silid para harapin si Mang Leo na nakatayo sa labas ng balkonahe. Teka! Sumusobra naman na po yata kayo, Chong. Masyado na po kayo masakit magsalita. Konting hinay lang po sa pagbibitaw ng salita. Hindi po manhid ang ama ko. Saka wag po kayo magmalaki. Ampun lang naman po kayo eh. Nasa naman po ang hiya nyo at hindi kayo marunong mapakiusapan. Para kayong walang utang na loob sa taong nagpalaki sa inyo. Abat, sino ka naman para makialam sa pag-uusap namin ng kapatid ko, ha? Pamangkin lang kita at hilaw pa. Usapang matanda to at hindi ka dapat nakikisali. Pero ama ko po ang pinagsasalitaan nyo ng ganyan, Chong. Anak siya ng mga taong nagpalaki sa inyo. Doon man lang magpakita man lang kayo ng utang na loob sa mga magulang ng aking ama. Konting palugit lang po ang hinihingi niya. Samantalang kayo taong kayong inalagaan ni na lolo at lola. Bakit ba ang tigas ng loob nyo? Tandaan nyo, Chong, ang mga materyal na bagay, hindi nyo yung madadala sa libingan nyo. Dahil sa mga sinabi ni Lupin, ay napasugod si Mang Leo sa kinatatayuan ng binata. Pero humarang si Mang Densyo at hinarap ang kapatid. Wag na wag mong masasaktan ang anak ko. Dahil baka makalimutan kong kuya kita. Aalis kami bukas ng umaga. Kaya maghintay ka para mailigpit ko ang mga gamit ko. Huwag ka lang mag-e-eskandalo rito na parang babae. Kung ganun, sige. Aasahan ko yan. Huwag kayong magtitira kahit nakatiting na mga gamit. Dahil ipinapangako ko, susunugin ko yan. At ikaw naman, Lupin, may araw ka rin bastos ka. Magsama kayo ng tatay mo. Bastos din po kayo, Chong. Matanda na kayo pero wala kayong pinagkatandaan. Usmak pa rin ang ugali nyo at wala kayong kwentang tao. Lupin, ano ba? Tama na. Tigilan mo na. Huwag ka na makialam. Tiyuhin mo pa rin siya. Kaya dapat ay irespeto mo siya. Huwag mong tutularan ang ugali niya dahil hindi natin siya katulad. Mag-ama nga kayo. Pagsabihan mo yung anak mo, Densyo. Dahil kahit anak mo pa siya, hindi ako magdadalawang isip na basagin ang pagmumukha niya sa suntok ko. Anak ng putya, nasira ang araw ko dahil sa mga pesteng katulad nyo. Pwede ba, kuya? Umalis ka na. Tama na. Nakuha mo na ang gusto mo. Ano pang ikinagagalit mo? Natigilan si Mang Leo sa biglang pagsigaw ni Mang Densyo. Bakas sa mukha nito ang gulat, kaya naman tahimik itong tumalikod para umalis. Sa kauna-unahang pagkakataon ay narinig ni Lupin ang malakas na boses ni Mang Densyo laban sa kapatid nito. Parang masaya pa ang kanyang naramdaman dahil sa wakas, lumaban na rin ang kanyang ama. Habang tinatanaw nila ang papalayong si Mang Leo, ay nauna namang pumasok si Mang Densyo sa kwarto nito. Walang imik na isinara ang pinto ng silid na gawa sa kawayang sawali. Humakbang siyang pasunod sa ama para sana ay kausapin. Kaya lang, kalahating dipa ang layo sa pinto ay narinig na niya ang mahihinang paghikbi ng kanyang ama. Parang dinudurog ang puso sa naririnig na boses nito. Yun lang din ang unang beses na narinig niyang umiyak si Mang Densyo. Ramdam na ramdam niya ang sakit at paghihirap ng kalooban nito.
Dala rin ng awa para sa ama, ay naikuyong na lang niya ang sariling kamao. Parang gusto niyang isuntok sa dingding para mawala ang galit niya. Pero ito ang katotohanan sa buhay ng magkapatid na nag-aagawan sa lupaing iniwan ng kanilang magulang. Iniisip niya na sana ay malampasan nila ang pagsubok ng kanilang buhay dahil malapit na rin siyang bumigay. Pagkatapos ng mga nangyari, ay hindi niya na inistorbo si Mang Densyo. Sa halip ay ipinagluto na lang niya ito ng paboritong ulam na adobong sitaw bago siya umalis para magtrabaho. Habang naglalakad ay walang tigil ang pagpatak ng luha sa kanyang mga mata. Iniisip niya ang masakit na pinagdadaanan ng ama. Lalo pa at parang nakikinita niya na pigil ang boses ng ama sa pag-iyak para lang itago sa kanya. Inabala na lang ni Lupin ang sarili sa pamumulot ng basura hanggang makarating siya sa gitna ng kagubatan. Habang abala sa pamumulot ng mga bote, lata at plastik sa tambak na basura. Isang bagay ang nakita niyang lumiliwanag sa ilalim, kaya't dala ng kuryosidad. Hinawakan niya ito at iniangat sa kasinipat-sipat sa araw. Teka! Ano to? Aba! Pagong ito ah! Isang patay na pagong na may nagliliwanag na katawan? Imposible! Wala namang ganitong pagong eh. Saka, Diyos ko po, natanggal ang katawan sa bahay niya. Sino kayang walang puso ang pumatay sa pagong na to? Kawawa naman. Hindi man lang pinatawad. Ganito na ba talaga kasama mga tao ngayon? Ang mabuti pa kaya eh. Bigyan na lang kita ng maayos na libing at kahit papano ay may nagmalasakit sa'yo. Dala ng awa ay parang wala sa sarili na nagdukal ng lupa si Lupin. Inayos niya muna ang paglilibingan nito. Sa kanya inilagay sa hukay. Akma na sanang tatabunan niya ng lupa nang may biglang nagsalita sa kanyang likuran. Boses ng isang lalaki. Nang lingunin niya ito, ay nakita niyang isang binata rin ang nakatayo. Maganda ang damit na suot, halatang mayaman. Nakangiti ang lalaki na sa tingin niya ay edad 20 taon. Lumapit ito sa kanya at tinignan ang hukay na gawa niya, saka kumunot ang noo na dinampot ng lalaki ang natanggal na bahay o tangkuhong ng pagong. Inikot-ikot muna nito ang bagay na yon sa palad, saka muling tumingin sa kanya. Naku, sayang naman ang bahay ng pagong na to kung ililibing mo lang. Alam mo ba, may dahilan kung bakit nagpakita sa iyo ang kakaibang hayop na to. Anong kakaiba dyan? Pagong lang naman yan ah. Saka sino ka ba? Bakit kinuha mo ang bahay ng pagong? Ililibing ko na nga eh. Ako nga pala si Tony. Nakatira ako sa gitna ng gubat. Nakikita kasi kitang namumulot ng basura araw-araw. Kung minsan naaabutan ka ng pagdilim sa lugar na to. Pasensya na, pero hindi na ako nakatiis na hindi ka lapitan. Saka sa itsura mong yan, na isang binata. Hindi ka ba nahihiyang hinahawakan mo mga basura? Imbis na tumambay o maghanap ng ibang trabaho? Para sabihin ko sa'yo, hindi ko ikinakaya ang pamumulot ng basura. Ang dapat mahiya dito ay ang mga nagtatapon ng basura sa lugar na ito. Hindi kita masyadong kilala kaya ibalik mo na sa akin ang bahay ng pagong para mailagay ko na sa hukay. Madalas kita nakikita rito, pero hindi mo ba alam na may taglay na kapangyarihan ng pagong na ito? Alam mo parang interesado ka sa pagong na yan. Bakit ba? Basta, itago mo lang ito. Maniwala ka. Makakatulong yan sa'yo. Saka, kaya naman ako lumapit sa'yo ay para tulungan ka sa pagpupulot mo ng basura. Maraming salamat sa pagbabantay mo sa kalikasan. Pareho tayo ng ginagawa, kaya gusto kong nakipagkaibigan sa'yo. Kung ayos lang. Oo naman. Kung magkakaisa tayo ng gusto bakit hindi? Itabi muna natin ito. Magtiwala ka sa akin. Ingatan mo ang bagay na yan bilang tanda ng pagsisimula ng ating pagiging magkaibigan. Masaya akong makilala ka, Lupin. Nagtataka man kung paanong nalaman ni Tony ang pangalan niya.
ay tinanggap pa rin ni Lupin ang ibinibigay nitong pagong bilang tanda rin ng pagtanggap niya sa pakikipagkaibigan nito. Tinulungan siya ni Tony sa pagpulot ng basura. Dahil magaan at masaya itong kausap, ay hindi niya na malayang malapit ng dumilim. Masyado siyang nalibang sa pakikipagkwentuhan kay Tony. Bigla rin ang pagbundol ng kaba sa kanyang dibdib nang maalala ang tungkol sa ama. Paniguradong magagalit na naman si Mang Dedsyo dahil hindi na naman siya nakauwi kagad. Ayaw na niyang dagdagan ang sama ng loob nito. Nako Tony, pasensya ka na. Kailangan ko na palang umuwi. Maraming salamat sa tulong mo. Gusto mo bang samahan kita pa uwi? Naku, wag na. At baka madamay ka lang sa galit ng tatay ko. Sa sobrang pag-aalala, ay napatayo siya at nagmamadaling naglakad pa uwi. Pero dahil likas kay Tony ang pagiging mabuting tao, nagpumilit itong sumama sa kanya. Pero pagdating nila sa gitnang kagubatan, ay hindi maipaliwanag ni Lupin kung bakit umiinit ang bahay ng pagong sa kanyang bulsa. Nagbago rin ang galaw ng mga dahon sa paligid dahil sa malakas na ihip ng hangin. Malamig ang dating ng hangin sa kanyang balat. Ganon din ang amoy nito. Napatigil siya sa paglalakad at pinagmasdan ang bahay ng pagong. Napatingin siya kay Tony na tumigil na rin sa paglalakad habang nakatingin din sa hawak niyang pagong. Teka, bakit nagkakaganito ang bagay na to, Tony? Ang ibig sabihin ay may panganib na nakaabang sa lugar na to. Bilisan mo ang paglalakad. Kailangan na nating umalis dito. Baka sa mukha ni Tony ang pag-aalala, kaya madalas ang paglinga nito sa paligid na para bang may hinahanap. Malalaki rin ang kanilang mga akbang ng paa na tila hinahabol sila ng nilalang na hindi nakikita. Napansin din ni Lupin na parang bumaho ang singaw ng hangin. Amoy nabubulok na basurang may inuuod na karne. Pero dahil sa kanyang trabaho, hindi na lamang niya inintindi ang amoy na nalalanghap. Sanay na siya sa ganito, pero iba ang takot na kanyang nararamdaman. Para bang may mga pares na mga mata ang nakatingin sa kanila. Isang mabigat na presensyang nagtatago sa kakahuyan. Nakasunod siya ng paglalakad sa nauunang si Tony habang wala pa rin tigil sa pagtingin-tingin sa paligid. Tuluyan na ngang kumalat ang dilim sa kagubatan. Mabuti na lang ay may liwanag na nanggagaling sa buwan, kaya't malinaw niyang nakikita ang kanilang dinaraanan. Maya-maya pa ay bigla silang nakarinig ng malalakas na pag-alulong ng mga asong gubat. Umieko na parang nasa paligid lang nila, nakabantay at naghihintay ng tamang pagkakataon para sumalakay. Anong tunog yun? Matagal na akong gumagala sa lugar na ito Pero ngayon lang ako nakarinig ng ganyang klaseng tunog. Sa palagay ko, nanggagaling na rin sa mababangis na hayop sa gubat dahil sa mga taong walang tigil na katatapon ng mga basura dito. Lupin, hindi lang sila basta mga hayop sa gubat, kundi isang nilalang na nagtatago sa dilim. Lupin, tatanungin kita, naniniwala ka ba sa mga aswang? Aswang? Nako hindi pare, imposibleng may aswang sa lugar na to, no? Sa radyo ko lang naririnig ang tungkol sa kanila. Mga katang-isip lang yun. Pero sa tingin ko pare, maniniwala ka na ngayon dahil nasa likod mo na siya. Pinagmasdang mabuti ni Lupin ang mukha ni Tony at pilit na inaaninaw ang mga mata nito dahil naniniwala siyang nagloloko lang ang bagong kaibigan. Malay ba niyang bahagi lang ito ng pagbibiro nito? Wala naman sa itsura ng lalaki na natatakot ito kung meron mang nilalang na nasa likod niya. Pero hindi ito kumukurap habang nakatingin sa likuran niya. Kaya naman, napalingon na rin siya at sinundan ang tinitignan ni Tony. Ganun na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata. Nang mula sa kanyang kinatatayuan, ay nakita niya ang isang nilalang na nakatayong nakangisi. Habang ang katawan ay balot ng mga basura na may nagkakagulong mga langaw. Maging ang malapot na kulay berdeng likido ay tumutulo mula sa bibig hanggang sa dibdib. Napalunok ng laway si Lupin
na hindi inaalis ang paningin sa nakatayong nilalang. Pati ang halimaw ay patuloy ding nakikiramdam sa mga galaw ni Lupin. Samantalang ang bahay naman ng pagong ay mas tumindi ang init na para siyang mapapaso. Napaatras sa pagakbang si Lupin, palapit kay Tony. Anak ng putya, tol! Anong klaseng nilalang yan? Parang hayop na may matutuli sa tenga. Mahahaba ang mga kuko na may malasang ang dila. Saka Diyos ko po, ang kanyang mga mata parang nagbabagang apoy sa sobrang pula. Tony, ano ka ba? Magsalita ka, bakit hindi mo sinasagot ang tanong ko? Kailangan mong hinaan ang boses mo dahil hindi sila nakakakita. Sinusundan lang nila ang amoy at galaw mo. Kung mapapansin mo, malaki ang butas ng kanilang ilong. At ginagamit din niya ang dila sa pagtikim naman sa hangin para lasapin ang amoy na nanggagaling sa katawan ng tao. Pambihirang, hindi ko alam na may ganyang nilalang sa gubat na to. Ano nang gagawin natin? Konting galaw lang, malalaman niyang nandito pa rin tayo. Kaya wag ka munang gagalaw. Wag ka rin munang magsasalita. Halos mabingi si Lupin sa sariling lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay naluluwang nakatitig sa galaw ng nilalang na nagsisimulang humakbang papalapit sa kanilang kinaroroonan. Nakabaluktot ito na parang asong siging singhot sa hangin na sinusundan ang kanilang amoy. Pati paglunok sa laway ay hindi magawa ni Lupin habang naninigas ang kanyang tuhod. Napigil ang kanyang paghinga. Sa isip niya ay para siyang nakaharap sa isang nilalang na may nakakasukang itsura. Saktong may kumaluskos sa kanilang tabi. Isang baboy ramo na panay ang likha ng tunog habang walang tigil sa pagdukal sa lupa na malapit pa naman din sa isang tambak na basura. Lalong nanlaki ang mga mata ni Lupin nang mula sa gitna ng mga basura ay lumitaw ang isa pang nilalang na kapareho ng nakatayo sa kanilang harapan. Dala ng matinding takot ay hindi na natagalan pa ni Lupin ang hindi mapasigaw at napatakbo papalayo sa mga halimaw. Para siyang karag na turumpo kung saan-saan bumabangga at nadadapa. Para sa kanya, isa yung malaking kahihiyan na hindi dapat makita ng mga tao. Pero iba ito. Iba kapag aswang na ang kaharap niya. Aswang! Aswang! Tulong! Tulungan niyo ako! Sandali, Lupin! Hintayin mo ako! Bakit ka ba sumisigaw? Hindi naman nila tayo mapapansin kung hindi ka magsasalita o lilikha ng ingay! Sa gitna ng pagtakbo ay gusto sanang batukan ni Lupin si Tony. Paano itong nagiging kalmado sa kabila ng katotohanan ng halos isang dangkal na lang ang lapit ng mga halimaw sa kanilang tabi. Lalo pa at may bagong litaw na isa na namang nilalang na lumabas sa basurahan. Ipinagpatuloy ni Lupin ang mabilis na pagtakbo na kahit hindi na sigurado sa direksyong tinatahak ay nagpatuloy pa rin siya sa pagakbang kasama si Tony. Paglingon niya sa likuran ay muli siyang napasigaw nang makitang mabilis din silang hinahabol ng mga nilalang. Parang nakakakita ito na kahit saan sila magpunta ay nakakasunod ito. Diyos ko po! Hindi sila tumitigil! Hinahabol pa rin nila tayo, Tony! Lintik na kamalasa naman to! Bakit ba kailangan mangyari sa akin to? Sabi ko sa iyo huwag kang lumikha ng ingay. Hindi talaga nila tayo tatantanan at lahat ng mga kauri nila kapag nabulabog natin dahil sa ingay ng boses mo. Hindi ka kasi naniniwala. Kaya ito, nalalagay tayo ngayon sa panganib. Ewan, ikaw yata nagdala ng kamalasan sa akin Wala naman to dati dito Hindi maiwasan ni Lupin na hindi ibaling kay Tony ang galit dahil sa isang iglap ay nangyari ang paghabol sa kanila ng mga nilalang na ngayon lang niya nakita. Pati ang baboy ramo ay nakikipag-unahan din sa kanila ng pagtakbo. Pero napatigil sila sa paghakbang nang may lumundag na nilalang sa unahan ng kanilang dinadaanan. Pasadsad ang paa na humarang ang halimaw sa kanilang harapan. Nagsipagbagsakan pa sa lupa ang mga uod na nanggagaling sa katawan ng halimaw. Idagdag pa ang nakasunod na mga langaw sa nilalang na lalong nagpatindi sa mabaho nitong amoy. Saktong sa pagdakot nito sa katawan ng baboy ramo gamit ang kamay,
Bigla rin itong kinagat ang leeg ng hayop. Nagpupumiglas ang baboy ramo ng malakas. Napatayo ng tuwid sina Lupin at Tony habang pinapanood ang ginagawa ng halimaw. Walang awa nitong ibinaon ang mahahabang kuko sa katawan ng hayop. Nanlalamig ang katawan ni Lupin nang mula sa kanilang kinatatayuan ay biglang dumating ang isa pang nilalang na humahabol sa kanila. Nakipag-agawan ito sa karne ng baboy ramo. Kitang-kita nila Tony ang paglitaw ng mahahaba nitong mga pangil mula sa malaki nitong bibig na halos tumaklob sa buong muka nito. Habang kumakain ay lumilikha ng ingay na katulad sa umaangil na aso. Sarap na sarap ang mga ito sa paglapa ng lamang loob ng baboy dahil parang umaawit pa na nilalantakan ang karni ng hayop. Sa kamalasan naman at sa hindi inaasahang pangyayari, ginapangan bigla ng pulang langgam si Lupin at dahil sa pinagtutulungan na siyang kagatin ng mga langgam, muli siyang napasigaw pero huli na para makaalis sa kinatatayuan. Dahil kanina pa palang may nakatayong aswang sa kanilang likuran, mabilis ang naging pagkagat ng halimaw sa balikat ni Lupin. Aray ko! Tony! Tulungan mo ako! Lupin! Hawakan mo ang bahay ng pagong! Iampas mo sa mukha niya! Sige na! Bilisan mo! Nakita ni Lupin na parang naghahanap ng kahoy sa lupa si Tony na maihahampas sa nilalang na nakakagat sa kanya. Ano? Tulungan mo ako, Tony! Masyado siyang malakas! Hindi ko kaya! Pinilit mo nang tanggalin ni Lupin ang pagkakakagat sa kanyang balikat, pero kahit na anong gawin niya, hindi niya maalis-alis ang ulo ng aswang na nakasubsob pa rin sa kanyang balikat. Napaluhod sa lupa si Lupin habang nararamdaman ang unti-unting pagpunit ng kanyang balat at ang masakit na pagbaon ng pangil nito sa kanyang kalamnan. Pakiramdam niya ay gumagalaw-galaw ang ngipin nito sa loob, pailalim ng laman niya. Mas lalo niyang nalanghap ang mabahong singaw ng ulo ng aswang. Napanay pa ang pag-angil habang sinisipsip ang kanyang dugo. Malapot ang likidong nakadikit sa kulay palong buhok nito. Idagdag pa ang mga langaw na parang nakikipiesta sa sakit na nararamdaman niya. Malakas niyang inihampas ang hawak niyang bahay ng pagong sa mukha nito. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, bigla itong napasigaw habang hawak ang muka na may marka ng likod ng pagong. Mabilis na tumayo si Lupin at nagtatakang napatingin sa halimaw na pilit hinahaplos ang nasaktang muka. Nagpapalinga-linga itong hinahanap kung saan siya nakatayo. Kahit pa nasa harapan lang siya nito, nakaluhod na hawak ang sariling balikat habang walang tigil sa pag-agos ng dugo mula sa kanyang sugat. Pinilit niyang tumayo at nilapitan ang nagwawalang nilalang. Ganyan nga! Sige lang, Lupin! Ulitin mo ang paghampas sa mukha nila gamit ang bahay ng pagong! Masasaktan sila at patatakot sa'yo! Kaya gawin mo na! Labanan mo na sila! Si Tony na nakatayo lang ay parang nanonood sa galaw ni Lupin. Halata ang takot sa mga mata nito na parang walang balak na tumulong. Ang ikinainis lang niya ay kung bakit siya lang ang nilalapitan ng mga halimaw samantalang magkatabi naman sila ni Tony. Muli siyang sumugod para atakihin ang kalaban. Kaya lang, hindi niya napansin na tapos nang kumain ang dalawang nilalang at hindi na siya nakailag nang bigla siyang atakihin sa braso at binti. Doon niya lang nakita si Tony na kumilos na para tulungan siya. Habang nakaiga ka na sa damuhan, sikapin mo wag gumalaw! Ako na muna ang bahala sa mga nilalang na to! Huwag ka na nga magyabang! Wala ka namang kakayahan eh! Hindi pa natatapos ni Lupin ang kanyang sasabihin nang biglang tumalon sa ere si Tony at pinagsisisi pa ang mga nakasubsob na halimaw sa kanyang katawan. Saka lang natanggal ang kagat sa kanyang kalamnan na halos mapaigik siya sa naramdamang paghugot ng pangil sa hita niya. Bumagsak ito sa damuhan na sinundan naman ni Lupin ng pagbayo sa suntok sa mukha nito, kagaya ng paraan niya kung paano siyang makipagsuntukan dati. Kahit patuloy pa rin ang sakit mula sa sugat niya dahil sa mga bumaon na pangil ng aswang. Kaya lang, nawala ang kanyang tapang nang makitang bumangon muli ang mga kalaban para muling umatake
Hindi nito halos iniinda ang sipa at suntok ng kanyang kaibigan. Anak ng putya, oo! Bakit ba palaging ako nilalapitan nyo? Si Tony ang sumipa sa inyo! Dala ng galit at pinaghalong takot ay nagawa ni Lupin na tumayo kahit halos matumba na siya sa biglang pagsuot ng kirot sa kanyang kalamnan. Habang si Tony naman ay patuloy lang sa pakikipaglaban sa mga nilalang na umaatake rin dito. Saktong paglapit sa kanya ng halimaw ay sinalubong naman niya ito ng paghampas sa muka gamit ang bahay ng pagong. Umalingaw-ngaw ang malakas nitong sigaw at nararamdaman niyang nasasaktan ang mga nilalang dahil sa mga atungal nito at pag-iyak. Nakita niya rin na sa bawat pagsuntok niya ay may lumalabas na kulay berdeng liwanag na nagdudulot din ng pagkasilaw sa mga halimaw, na kahit walang nakikita ay apektado pa rin sila sa epekto ng liwanag. Maya-maya pa, nakita niya rin na napabagsak na ni Tony ang kanyang mga kalaban. Mabilis itong lumapit sa kanya at hinawakan ang braso niya para alalayan siya. Tara na, kailangan na natin makaalis sa lugar na to. Sa tingin ko, hindi lang sila ganyang karaming naniniraan sa lugar na ito. Sobrang sakit na mga sugat ko. Lintik talaga kapag siniswerte nga naman, oh. Ngayon pa itong mangyayari sa akin. Ano na lang ang ipapaliwanag ko sa ama ko? Siguradong masisermo na naman ako ni tatay nito. Huwag muna yan ang isipin mo. Ang kailangan, makalayo na tayo sa lugar na to. Tandaan mo, nakatira sila sa ilalim ng tambak na basura at depende sa dami ng basura ang bilang ng mga nilalang na nagtatago roon. Ito ang dahilan kung bakit kita nilapitan. Wala kang kaalam-alam na may naninirahan sa gubat na ito. Ito na nga ba ang sinasabi ko eh. Kasalanan to ng mga tao eh. Sa dinabi-dabi na mapagtatapunan ng basura ay sa gubat pa. Saka, matagal ko na itong ginagawa. Pero ngayon lang to nangyari. Dahil nabubusog na sila sa karne ng mga tao na bibiktima nila at nauhuling nagtatapon ng basura. Kung ganun, totoong ang mga namamatay dito ay kagagawan nila. Alam mo na pala na delikado. Bakit nagpupunta ka pa rin dito? Kayang bang ipagpalit ang buhay mo sa ganito? Paano ang iyong ama? Paano kung mapahama ka? Teka. Sandali. Bakit parang ang dami mong alam tungkol sa akin? Pati pangalan ko alam mo rin. Nahihiwagaan na ako sa iyo, ha? Sinong hindi makakakilala sa isang binatang mahilig sa gulo pero may malasakit sa kalikasan? Siguro naman ay naniniwala ka ng totoo, mga aswang. Sino bang hindi maniniwala? Punyemas! Ay halos tagtarin na nila ng kagat ang buong katawan ko. Sobrang sakit na. Parang may mga insektong gumagalaw sa loob ng kagat. Dahil sa nangyari, mas lalo ko pang pagbubutihan ang pagtatanggal ng basura sa lugar na to. Idagdag mo pa ang nakuha kong kakaiba na bahay ng pagong at kung bakit ganun na lang ang epekto nun sa akin at sa mga katawan ng aswang. Nakakailang hakbang pa lang sila Tony at Lupin nang biglang sumulpot sa kanilang harapan ang 8 nilalang na katulad ng halimaw kanina. Mas marami, mas mabagsik ang mga itsura. Nakabaluktot at nangangapa sa daan papunta sa amoy ng sariwang dugo na umaagos sa balikat niya. Maingat nilang inihakbang ang kanilang mga paa. Paatras na ang mga mata ay nakatingin sa mga nagkakagulong aswang. Diyos ko po! Hindi pa ba nila tayo titigilan? Nagsalita ka na naman! Takbo na! Halos magpaekis-ekis sa pagtakbo sa daan sina Tony at Lupin, kahit paika-ika ang kanyang hakbang. Bawat tapak niya sa lupa ay may salubong na sakit sa mga sugat niya, kaya halos napapangiwi ang kanyang muka nang dahil sa kirot. Pinagsisisihan niya ang pagsuway sa kagustuhan ng kanyang ama, kaya siya nakakaranas ng ganitong paghihirap. Ipinangako ni Lupin sa kanyang sarili na kung makakaligtas siya, ay pipilitin niyang matupad ang kanyang pangarap na maging kapitan para matuldukan na ang lagim na gumagala sa kanilang baryo. Dala ng takot ay wala na siyang pakialam kung saan pa siya dalhin ng kanyang paa. Mas lalo lamang nilang nilakihan ang mga akbang para makatakas, pero sadyang mabibilis tumakbo ang mga aswang na halatang kabisado ang lugar na yon.
Kahit hindi nakakakita, ay para itong may taling nakasunod sa kanila. Agad silang naabutan nito habang pilit siyang inaamoy. Dahil sa gulat, ay muntik pa niyang mabitiwan ang hawak na bahay ng pagong. Saktong paglundag ng isa pang halimaw papalapit sa kanyang kinaroroonan, ang pagsulpot naman ng matandang lalaki mula sa kakahuyan. Kung titignan, ay edad 68 taon na ang matanda. Mabilis kumilos na may malakas na pangangatawan na pinagsususuntok ang kalaban gamit ang isang uri ng sandatang nakabalot sa kamao nito. Bawat pagbayo ng suntok sa kaliwa at kanan nitong kamay ay napapaigik ang mga kalaban na parang sinasaksak ng kutsilyo. Dahil sa malatinik na bagay sa armas ng matanda, buong paghangang pinanood ni Lupin ang husay ng matanda. Salamat sa tumulong sa atin. Tara na! Tumayo ka na at umalis na tayo rito. Huwag mong bibitiwan ang bahay ng pagong. Pero paano yung matanda? Hindi natin siya iiwan dito. Hindi tayo aalis. Iniligtas siya tayo. Kaya maghihintay tayo rito. Pero baka matalo siya at balingan ka ng mga nilalang. Kilala ko matandang yan. Isa siyang albularyong manunugis. Kaya-kaya niya mga yan. Magsasalita pa sana si Lupin. Pero nakita niya ang pagbagsak ng matanda pasadsad sa lupa, diretso sa kanilang paanan. Dumudugo ang dibdib nito dahil sa pag-atake ng bagong dating na halimaw. Hindi tulad ng mga naunang nilalang, mas malakas ito at kakaiba ang itsura, angat sa mga halimaw na may mabahong amoy. Nakakakita ito at sa biglang pagtawa nito ay bumaliktad ang labi nito pataklob sa muka ng aswang. Kaya naman, nalantad ang malabuhayan nitong malalaking ngipin. Saglit lang ang pagtaklob ng labi sa mukha nito at naglalaway na nagsalita. Kahit kailan talaga, masyadong mayayabang ang mga tao. Kung sa bagay, gusto ko naman ang lasa ng inyong karne. Lalo na kung amoy basura ang mga ito. Ano? Nakakapagsalita ka? Kung ganun, isa kang tao na nagsasaaswang para mambiktima ng mga taong walang kalaban-laban. Malakas na umalingaw-ngaw ang malahalimaw nitong boses na masyadong masakit sa tenga ni Lupin. Ang matandang nakahiga sa kanilang paanan ay nawalan na ng malay. Saka lang din nakita ni Lupin ang bagay na suot na sandata ng matanda. Dadamputin niya sana ang bagay na yon, pero biglang nagsalita ang aswang. Sa pagkakataong yon, ay nasa likod na nito ang mga alagad na humahabol sa kanila. Habang humahakbang papalapit na sumusunod sa amoy ni Lupin, Tony at matandang duguan. Ganito rin ang eksena na matandang nilapa ko. Habang ang isa ay inilagay ko sa dapat niyang kalagyan. Pinagtitiisan ko lang ang lasa ng karne dahil sa gabay siya sa pagpaparami ko ng alagad. Naghugas kamay pa para pagtakpan ng pampatay sa mga magulang ko. Malas nila, binuhay pa nila ako. Kaya ayun, yakap-yakap ang sementeryo. Ngayon naman ay isusunod ko kayo sa bilang ng kakainin ko. Pero bago yun, ipapakita ko muna sa inyo kung paano kong pagluray-lurayin ang mga katawan nyo bago ko lalantakan ang mga laman loob nyo. Hindi inaasahan ni Lupin na biglang susuntokin nito sa tiyan ang katabing alagad. Ito ang aswang na lumapa sa katawan ng baboy ramo kanina. Saka inihiga sa damuhan na parang papel. Biglang bumuka ang bibig nito na ang labi ay muling tumaklob sa mukha nito. Nanlalaki ang kanyang mga mata habang nakatingin sa matalas nitong mga ngipin na mabilis na ikinagat sa leeg ng aswang. Nagkikikisay ang katawan na nagpupumiglas pero para lang kobra ang pagkakadikit ng bibig nito sa balat ng kanyang kampon. Pasubsob na sinipsip nito ang dugo ng aswang. Umatras ang mga kampon ng halimaw dahil nabigla rin sa ginawa ng kanilang pinuno. Mula sa kinatatayuan ni Lupin at Tony ay ipinakita ng pinuno kung paanong winakwak nito ang tiyan ng tauhan niya.
Gamit ang mahahabang mga kuko, kitang-kita nila kung paanong inilabas ang mga lamang loob na parang pansit. Iniayos pa nito ang pagkakabulbol, saka patingalang isinubo ang bituka. Kusang bumaliktad ang sikmura ni Lupin nang makita ang pagkain nito. Gumapang ang kilabot sa kanyang buong katawan habang hindi mawala sa kanyang isip ang tunog ng pagmuya nito. Ganyan niya. Ipakita mo sa akin na mahina ka. Nang sa ganun, mas masarap ang lasa ng karne mo. Huwag kayong mag-alala. Dadahan-dahanin ko lang ang paglapa sa mga lamang loob niyo. Kung sino ka man demonyo ka, hindi ka magtatagumpay. Isa ka lang halimaw na walang puwang manatili sa mundong ito. Ang dapat sa'yo ay sunugin ang buhay. Matagal na ako nagtagumpay. At kahit sa pagpatay sa'yo, magtatagumpay din ako. Huwag ka mag-alala. Isasama kita sa lugar ko. Lupin, huwag ka matakot sa kanya. Hindi siya magtatagumpay. Huwag ka maniniwala sa nilalang na yan. Siyang dapat na matakot sa'yo. Dahil bilang na mga araw nila sa taong nakatakdang pumatay sa kanila. Kailanman ay hindi pa nagtagumpay ang kasamaan laban sa kabutihan. Habang nagsasalita si Tony, ay halos manlaki ang mga mata ni Lupin nang biglang tumakbo sa kanilang kinaroroonan ang mga nilalang para umatake. Dala ng pagkabigla, ay walang nagawa si Lupin kundi ang itaklob na lang ang kanyang braso sa kanyang muka at hinintay ang paglapit ng mga nilalang sa kanya. Isang pagkapahiya sa kanyang sarili na nagpakita siya ng takot sa harap ng mga aswang, pero bigla siyang nakarinig ng malalakas na sigaw ng nasasaktan. Nang tanggalin niya ang kanyang mga braso sa kanyang muka, nakita niya ang malakidlat na pagkilos ni Tony na isa-isang bumabagsak sa damuhan ang mga kalaban, lalo na ang pinuno na sa takot ay kumaripas ng takbo papunta sa kakahuyan. Kasunod ng mga alagad nitong umaangil pa habang papalayo. Nakaawang ang kanyang bibig na nakatingin lang kay Tony. Hindi siya makapaniwala sa ginawa ng kanyang kaibigan. Teka, paano nangyaring natakot sila sa'yo? Sino ka bang talaga? Sa palagay ko, ay hindi na yun ang mahalaga. Kailangan niyo munang lumayo dito. Naniniwala akong babalik siya para gumanti. Ang mga aswang ay hindi marunong tumanggap ng pagkatalo. Aalalayan mo matanda kahit masakit ang mga sugat mo. Teka lang, tulungan mo naman akong alalayan siya oh. Pasensya na, pero hindi ko yun magagawa. Ikaw na lang ang umalalay sa kanya. Iiwi mo muna siya sa inyong bahay para magamot. Masyadong malalim ang mga sugat niya sa katawan. Lupin, malaki ang maitutulong niya sa'yo. Kaya tara na, ako na lang ang magbabantay sa paligid. Hindi na nga nagtanong si Lupin sa kaibigan, sa halip ay naging sunod-sunuran siya sa mga sinabi nito. Maingat niyang binuhat ang matanda pasampas sa kanyang likuran habang patuloy sa paglalakad. Napapangiwi pa ang kanyang muka dahil tumatama ang braso ng matanda sa sugat niya. Idagdag pa ang tama niya sa hita na parang humihibot-tibot pa ng dahil sa sakit. Marami ring gumugulo sa kanyang isip. Lahat ay kakaiba, pati na ang pagkatao ng kanyang kaibigan na sumabay rin sa pagsulpot ng mga halimaw. Nang makita ang liwanag na nagmumula sa bahay ng pagong, ay parang unti-unti ring nawala ang kirot na nararamdaman niya sa kanyang sugat. Bagay na lalong nagpahulog sa kanyang pag-iisip. Pagdating nila sa harap ng bahay, nagawa sa kawayan na ang bubong ay dahon ng anahaw, mabilis na pumasok si Lupin sa nakabukas na pintuan ng kanilang balkonahe. Nakita niya ang kanyang ama na naghihintay sa may bandang pintuan. Nakasandal na nakahalukip-kip ang mga kamay na halatang matagal na itong nakatayo roon. Pero nagulat ito nang makita ang matandang nakasakay sa likod niya. Habang ang dugo ay umaagos sa braso nito, ganun din ang dugo sa balikat ni Lupin. Abay, Diyos ko po, Lupin! Sino taong yan? Pumasok na po muna tayo sa loob, tay.
Masyado mabigat po ito, matanda. Kailangan po niya ng tulong nyo. Sa ako na lang po ipapaliwanag sa inyo tungkol sa mga nangyari sa kanya. Pero sugutan siya, anak. Baka mapahamak tayo, lalo na sa punong barangay natin. Paano kung mamatay yan dito? Pabihira ka naman, anak. Tayo ang pagbibintangan pumatay sa kanya. Hindi po siya mamamatay, nawalan lang po siya ng malay. Dahil hindi niya nakayanan ang lakas ng kalaban. Nakikita naman po niyong matanda na siya. Pero anak, Hindi na pinansin ni Lupin ang sinabi ni Mandencio. Mabilis siyang pumasok sa loob ng bahay, diretso sa kanyang kwarto. Mabilis niyang inilapag sa kanyang katre na gawa sa kawayan ang matanda at iniayos sa pagkakahiga. Kasunod ang kanyang ama, saka si Tony na nakatayo lang sa kanyang tabi, malapit sa dingding. Panay ang silip ng kaibigan sa bintana na halatang hindi napapakali. Ano sa palagay mo, Tony? Hindi na kaya nila tayo masusundan dito? Oo. Pagkatapos ko masugatan ang kanilang pinuno, babalik lang sila sa tambak ng basura. Ang halimaw kanina, hindi ko alam kung sino siya. Sa palagay ko, matagal na siya namumuhay bilang tao sa lugar na ito. anak, sino kausap mo? Ano ba nangyayari sa'yo? Tay, pwede ba tigilan niyo po muna ako sa kakatanong niyo? Kasama ko po ang kaibigan ko. Siya ang kausap ko. Unahin na po muna natin ang matandang to. Tulungan niyo po siya. Ang tanong ko muna sagutin mo. Para ka kasing kupal ko mag-utos. Hindi ko siya kilala. Bakit ko siya tutulungan? Tay, nakikiusap po ko sa inyo. Saka na lamang po tayo magtanungan. Ang mahalaga, mailigtas natin ang taong nagligtas din sa buhay ko. Kahit hindi natin siya kilala, kung kailangan niya ng tulong, tutulong po tayo. Kinikilabutan ako sa mga ikinikilos mo. Saan ka ba nanggaling? Saka, bakit ang dami mo sugat, anak? Tay! Awat ni Lupin sa muling pagtatanong ng kanyang ama. Bakas sa mukha ni Mang Dencio ang pag-aalala habang nagpapalipat-lipat ng tingin sa kanyang muka at sa mukha ng matanda na wala pa ring malay sa tabi niya. Sandaling umalis ang kanyang ama. Pagbalik ay may dala na itong palangganang may tubig. Ito na mismo ang naglinis sa mga sugat ng matanda. Pagkatapos itong mabendahan ang dibdib ng matanda, ay ang mga sugat naman niya ang ginamot ni Mang Dencio. Gamit ang langis na binili pa nito sa bayan na may kasamang dinikdik na dahon ng Maria. Isang pangkaraniwang gamot na makatutulong pa rin sa pagtanggal ng kirot sa sugat. Nang matapos ang ama sa ginagawa nito, ay saka sila muling nag-usap tungkol sa matanda. Habang si Tony naman ay tahimik na nakikinig sa kanilang usapan. Nakaupo ito sa tabi ng matandang may suot pa rin ng 2 sandata sa kamao. Ano ba binabalak mo dyan sa matanda? Saka ano ba ang totoong nangyari sa inyo? Grabe, Tay. Hindi ko po alam kung saan ako magsisimula, pero Tay, sana maniwala kayo. Sinalakay po kami ng aswang kanina. Mabuti na lang po, nakilala ko po si Tony at ang matandang to. Iniligtas nila ako sa mga aswang na halimaw na nakatira sa basurahan. Ano? Lupin, pwede ba umayos ka nga? Hindi ko maintindihan ang mga pinagsasabi mo. Kanina ko pa napapansing ibang ikinikilos mo. Anak, pinag-aalala mo ko. Totoo, Tay, maniwala po kayo. May aswang po na gumagala sa gubat. Pasensya na po kung gabi na ako nakauwi, pero ito po talaga nangyari sa akin. Isang halimaw na may malalaking ngipin na ang labi ay tumataklob pa sa mukha nito. Napansin ko rin po na wala po siyang tigil sa pagtawa. Pero nung sinuntok ko po sila habang nasa kamay ko ang bahay ng pagong, bigla po silang sumigaw na parang nasasaktan. Diyos ko po, anak Lupin. Nabagsak yata ang ulo mo. Ang lahat ng mga sinasabi mo, pulos imposible. Bakit ayaw niyo po ba akong paniwalaan, Tay? Totoo po talaga lahat ng mga sinasabi ko sa inyo. Kaya utang ko po sa matandang ito ang buhay ko, Tay. Saka tignan niyo po ang suot niya sa kamao. Ang sandata pong ito, ang nakita kong ginamit niya laban dun sa mga aswang na umatake sa amin kanina. Bakas sa mukha ni Mang Dencio ang pagkalito sa ikinikilos ni Lupin. Lalo na nang ituro ng anak ang sandatang nakasuot pa sa kamao ng matanda. Dala ng pagtataka ay hinawakan ito ni Mang Dencio habang nagpalipat-lipat ang tingin sa mukha ng matanda at sa kanyang anak.
Isa itong sandatang gawa sa asero na kung tawagin sa Tagalog ay liabe. Karamihan ginagamit lang ito sa pakikipaglaban ng suntukan, lalo na kapag usapang maduming laro. Pero ang armas na ito ay masyadong pamilyar sa akin. Hindi ko matandaan kung saan ko ito nakita. Naniniwala na po ba kayo sa akin, Tay? Hindi pa rin. Pakiramdam ko ay nakipag-away ka na naman at nadamay lang ang matandang ito. Alam mong hindi siya pwedeng manatili rito sa bahay natin dahil bukas tayo aalis sa bahay na ito. Isasama po natin siya, Tay, kahit saan po tayo magpunta. Gusto ko siyang makilala. Saka, siya po magpapatunay ng totoo ang mga sinasabi ko. May aswang po sa baryong to, Tay. At nakausap ko po ang pinuno nila. Ang sabi, may pinatay raw po siyang matandang lalaki sa kagubatang yun. Kaya, Tay, maniwala po sana kayo sa akin. Hindi makapagsalita si Mang Densyo. Pilit nitong sinisipat ang mukha ni Lupin dahil hindi pa rin ito makapaniwala sa mga sinasabi nito. Mas lalong bumakas ang takot sa mukha ng kanyang ama nang lumapit si Lupin sa nakatayong si Tony. Tony, ikaw na nga magpaliwanag sa tatay ko. Hindi siya naniniwalang totoo ang aswang eh. Pero, wala nang pero-pero, Tony. Kanina pa ako nagpapaliwanag sa kanya. Hindi mo man lang ako tinutulungan, pambihira ka naman oh. Ano ka ba? Magkaibigan ba tayo? Natigil sa pagsasalita si Lupin nang bigla na lang humagulgol ng iyak ang kanyang ama. Nakasabunot ang kamay nito sa sariling buhok habang napasalampak ng upo sa upuang yari sa tabla katabi ng katring kinahihigaan naman ng matanda. Dahil sa ingay ay gumalaw ang katawan ng matanda, bagay na labis na ikinatuwa ni Lupin. Tay! Ayun na! Gising na po yung matanda! Patutunayan kung totoo mga sinasabi ko, Tay! Tony, magsalita ka naman! Tulungan mo naman ako magpaliwanag sa tatay ko, pambihira ka oh! Lupin, anak! Sino bang kausap mo? Diyos ko! Nasisiraan na yata ako ng pait, anak ko! Tay! Masyado naman po kayong makapagsalita! Eh kayo po itong parang sira dyan eh! May pahagulgul-hagulgul pa kayong nalalaman! Totoo! Wala akong nakikitang kausap mo, anak. Kanina pa rin tumatayo mga balahibo ko sa katawan dahil nararamdaman kong para nga tayong may kasama sa kwartong ito. Saka lang natigil si Lupin at diretsong tumingin kay Tony. Paulit-ulit niyang ipinagpipilitan sa ama na totoong may kasama sila sa loob ng kwarto. Pero inagaw ng matanda ang atensyon ng dalawa. Himala itong umupo na parabang wala itong sugat sa dibdib. Saka hinubad ang liabe na gawa sa asero at dahan-dahang tumingin sa kanila. Kanina ko pa kayo pinakikinggan. Pareho kayong nagtatalo. Parehong totoo ang inyong sinasabi. Si Lupin, totoong nakikita niya si Tony, pati na ang aswang na tangis-ngis na sumalakay sa kanya kanina. Si Densyo naman, totoo rin na wala siyang nakikitang kausap mo, Lupin. Dahil ikaw lang ang nakakakita kay Tony. Lolo naman, huwag naman kayo magbiro ng ganyan. Kanina pa po tumataas ang balahibo ko sa katawan eh. Hoy, hoy! Ikaw, Lupin! Saan mo ba napulot ang baliw na matandang ito at nahawa ka na rin sa kabaliwan niya? Saka, bakit kilala niya ako? Eh ngayon ko lang naman siya nakita. Eh tay, ngayon ko lang nga din po siya nakilala eh. Hindi ko naman po alam na baliw pala. Hindi ako baliw. Totoo sinasabi ko. May mga bagay sa baryong ito na mahirap talagang paniwalaan. At ang mutya ng pagong na nakuha mo sa basurahan ay sinadya talagang ibigay sa iyo ng gabay. Siya mismo ang pumili sa iyo, Lupin. Ano? Teka. Mutya ng pagong? Hindi ko po kayo maintindihan, tatang eh. Naguguluhan po ako. Kanina ko pa gustong sabihin sa'yo, pero hindi ko magawa. Ikaw lang talaga ang nakakakita at nakakarinig sa akin. Dahil ako ang gabay ng mutya ng pagong. Hindi nila naririnig ang usapan natin. Pasensya na. Hindi ko lang alam kung paano ito ipapaliwanag sa'yo. Teka, pero alam kong tao ka na nahahawakan kita eh. Nakakausap at malinaw kitang nakikita. Huwag niyo nga akong pinagloloko. Lupin, iho. Ikaw lang talaga may kakayang makipag-usap sa gabay. Alam ko yon.
Dahil ako mismo ang unang nagmay-ari sa kanya bago namatay ang pagong at nilipat sa iyo ang mutya. Ang sino mang magbibigay ng pagpapahalaga sa alagang pagong ng isang tagapagbantay, ang siyang susunod na magmamana ng kapangyarihang may taglay na kakaibang lakas. Paano kung tanggihan ko? Mawawala ang iyong paningin sa oras sa tanggihan mong mutya. Ano to, sapilitan? Hindi yun sapilitan, kundi isang tungkulin na dapat tuparin. Masyado nang marami ang mga nilalang na nagtatago sa dilim. Kaya kung mananatiling tikom ang bibig mo sa mga nangyayari sa paligid mo, bukod sa paningin, mawawalan ka rin ng kakayahang makapagsalita. Sandali. Parang hindi naman yata tamang pangunahan nyo ang desisyon ng anak ko. Abay, laban nyo yan ah. Kayo na lang ang humarap. Huwag nyo nang idamay ang anak ko. Dahil bukas na bukas din, ay kailangan na naming umalis sa bahay na ito. Paano kung sabihin kong ang mga aswang na tangisngis at totoong pumatay sa iyong ama, Densyo? Pagkatapos lapain, ay sinunog nila ito para walang makahalata na biktima ito ng aswang. Matagal na hindi nakapagsalita si Mang Densyo nang mabanggit ng matanda ang tungkol sa mga magulang, habang si Lupin ay nananatiling nakatayo na nakatingin sa muka ni Mang Densyo. Tatang, paano niyo po na sigurong mga aswang nga po pumatay sa mga magulang ni tatay? Dahil nandun ako nung mismong nangyari yon. Wala akong nagawa para iligtas siya. Sino ba talaga kayo? Bakit marami kayong alam tungkol sa mga magulang ko? Ako ang unang tagapagbantay ng kalikasan at nangangalaga sa mutya ng pagong. Isang albularyong manunugis na naging biktima ng gahamang mga aswang. Panahon na para hanapin ang pinagtataguan ng pinuno ng tangisngis at pigilan sa pagpaparami ng kanyang alagad. Kapag hinayaan natin siya, lahat ng mga nagtatapon ng basura ay magiging halimaw, kagaya ng pinuno nila. Tatang, ano pong nilalang ang aswang na tangisngis? Sila ang mga mapaghiganting nilalang sa mga tao. Kumakain ng lamang loob at nakatira sa tambak ng basura. Pero bukod doon, meron din silang lihim na kuta na pinagdadausan nila ng ritual para sa mga katulad nilang aswang. O nga pala, tawagin niyo na lamang akong sa pangalang Lolo Coro. Pasensya na, pero hindi mo na matatakasan ang itinakda para sa iyo, Lupin. Paano po sila nabuo? Teka, ang ibig ko pong sabihin bakit may mga ganito pong aswang? Hanggat may basura, hindi sila mawawala. Pero kung mapapatay ang pinuno nila, saka lang mawawakasan ang paghahari nila. Kung ganun, talaga po palang masamang magtapon ng basura? Teka, ang tungkol naman po sa mutya ng pagong. Paano ko po siya magagamit? Teka, sandali lang. Lupin, hindi pa ako pumapayag sa gusto mangyari na matandang ito. Kung totoong pinatay nila mga magulang ko, mas kailangan umiwas ka sa kanila, Lupin. Baka ikaw naman na mapahamak. Hindi ko nakakayanin na mawalan pa ng isang mahal sa buhay. Magsasalita pa sana si Mang Densyo, pero inawat na ito ni Lolo Coro at pinilit tumayo para ibigay ang suot na liabi nito. Kunin mo ang sandatang ito, dahil para sa iyo talaga to. At ang mutya ng pagong, butasan mo, ilagay mo sa iyong bisig. Magugulat ka sa lakas ng sandata kapag napasa iyo ang bagay na yan. Hindi biro ang pagsubok na kakaharapin mo. Pero may tiwala ako kay Tony na hindi siya nagkamali sa pagpili sa iyo. Wala na nga nagawa si Mang Densyo para pigilan si Lupin sa pagtanggap ng anak sa sandata. Unti-unti rin itong naunawaan na si Lupin na ang lalaban sa mga aswang, kasama ang kanyang gabay na siya lang ang nakakakita. Pagkasuot na pagkasuot ni Lupin ng liabe ay biglang nagliwanag ang tingin niya sa katawan ni Tony, kapareho ng kulay berdeng liwanag na nagmumula sa mutya ng pagong. Habang pinagmamasdan ni Lupin ang mga sandata,
ay bigla silang nakarinig ng mga kaluskos sa dingding ng kanilang bahay. Nakatingin silang apat na may pagtataka, kasabay ng malakas na liwanag na parang itinuturo sa labas ng bintana. Naloko na! Mukhang nasundan nila tayo, Lupin. Gawin mo ang lahat para hindi nila makuha ang mutya ng pagong sa iyo. Pati ang sandata, dahil gagamitin nila yan para tuluyan nilang sakupin ang baryong ito. Mabilis ang pagbaba ni Lolo Coro sa katre, habang si Mang Densyo naman ay kinuha ang itak na nakasabit sa likod ng pinto. Dahan-dahan ang ginawang paglapit ni Lupin sa bintana na pinagmumulan ng kaluskos. Pero papalapit pa lang siya, ay biglang nasira ang pinto. Iniluwa ang aswang na tangisngis, habang inililinga ang paningin niya na parang may hinahanap. Pasinghot-singhot papunta sa gawi niya. Walang gumagalaw na parang alam na nilang sa konting kilos ay malalapitan sila nito. Nang dumako ang mukha nito sa kinaroroonan ni Lupin, bigla itong sumunggab sa kanya. Pero nagawa agad ni Lupin na salubungin ito ng malakas na suntok gamit ang 2 liyabing nasa kamay niya. Ang liwanag naman na nanggagaling sa mutya ay nakadagdag sa lakas ng epekto ng sandata sa tinamaang dibdib nito. Nag-iwan yun ng kulay itim na marka na ang itsura ay parang nagmula sa pagkapaso. Pasadsad pang bumagsak sa sahig ang halimaw na sinamantala naman niya ang pagkakataon para malapitan ang nilalang. Paulit-ulit niyang pinagsusuntok ang mukha ng halimaw ng kanyang aserong kamao. Bilisan nyo! Kailangan na muna niyong umalis dito. Napapalibutan na nila ang bahay nyo. Nagtawag lang sila ng mga kasama. Ilang minuto na lang, malapit na silang makapasok. Tay, sumama na po muna kay Lolo Coro. Doon na muna kayo sa bahay nila. Pero paano ka, anak? Hindi kita iiwan. Tara na! Pareho na lang tayong umalis dito! Hindi na natapos ni Mang Densyo ang mga sasabihin ito nang mula sa likuran ng kanyang ama ay biglang pumasok ang mga tangisngis. Dinambahan agad ng mga ito ang kanyang ama. Maging si Lolo Coro ay nahawakan na rin ng mga nilalang sa tigkabila ang braso habang walang tigil sa pag-angil. Mawalang iya kayo! Huwag niyong hawakan ng tatay ko! Mabilis na kumilos si Lupin na lumapit sa kanyang ama. Dahil nasa loob pa rin sila ng kanilang bahay, ay nahihirapan siyang kumilos. Kaya naman, hindi rin niya napansin ang mas dumadaming puwersa ng kalaban. At hindi niya magawang protektahan si Mang Densyo. Samantalang si Tony ay abala na rin sa pakikipaglaban. Marami itong suntok na binitiwan sa aswang at bumabagsak sa saig. Pero nakakabangon din, kaya alam niyang siya lang at ang kamao niyang asero ang may kakayahang magpatumba sa mga kalaban, hanggang bigla na lang dumating ang pinuno ng mga nilalang. Nakangisi itong nanonood habang nakikipaglaban sila sa mga aswang. Huwag nilang subukan lumaban dahil wala naman kayong magagawa. Malakas itong napahalakhak ng tawa habang inuutusan ang mga alagad na hulihin si Lupin. Pero dahil sa malakas na kamao ni Lupin, ay hindi siya magawang lapitan dahil sa tulong din ng kanyang gabay na si Tony. Habang si Mang Densyo naman ay patuloy rin sa pakikipagpambuno sa mga aswang na magtatangkang humawak dito. Bawat bigwas ng suntok ni Lupin, isa-isa rin na bumabagsak ang mga kalaban sa saig habang nagkikikisay na parang nakukuryente. Hindi nagustuhan ng pinuno ang nakikitang kahinaan ng mga alagad nito. Kaya malakas itong napasigaw at biglang umatake kay Lupin. Pero mabilis na nailaga ng binata ang pagsugod nito. Sa halip ay sinalubong niya ito ng kanyang kamao na halos mapuno ng kulay berding liwanag. Tumama yon sa dibdib ng pinuno, kaya sa lakas ng dating ng suntok sa katawan nito ay pasadsad itong bumagsak sa sahig. Galit na may pagsuntok pa ito sa sahig. Lupin! Tinangay ng mga tangisngis ang iyong ama! Kasama si Lolo Coro! Saka lang napansin ni Lupin na wala na nga ang kanyang ama na pilit kinakaladkad sa labas ng bakuran nila. Lalapitan pa sana niya ang nakahigang pinuno pero tumakbo na siya sa kakahuyan kung saan dinala ang kanyang ama. Malalaki ang mga hakbang ng kanyang mga paa
na pilit hinahabol ang mga halimaw. Dahil sa liwanag na nanggagaling sa kanyang aserong kamao, malinaw niyang nakikita ang daan, pati na ang liwanag mula sa bakas ng aswang. Pero pagdating nila sa kakahuyan, ay nawala ang mga marka ng tangisngis sa lupa. Nag-aalala namang napatingin si Lupin sa kadarating lang na si Tony. Diyos ko! Saan ko nahahanapin ang aking ama? Malakas ang kutob kong gagamitin sila para makuha ang hawak mong mutya at sandata. Kailangan natin makaisip ng paraan kung paano natin sila mahahanap at maliligtas. Biglang naalala ni Lupin ang pagpapanggap ni Tony sa kanya at kung paanong biglang humantong sa ganito ang buhay niya. Magmula nang makilala niya ito, ay sunod-sunod na ang kamalasan niya. Nilapitan niya ito sa kakinwelyuhan at gigil na sinuntok. Buisit ka! Akala mo ba palalampasin ko ang ginawa mo? Kasalanan mo eh! Kung bakit napahamak ang ama ko! Basta mo na lang akong piniling magtanga ng pesting mutya na yan na hindi mo man lang tinatanong kung gusto ko ba tanggapin. Hindi ito ang buhay na gusto ko, Tony. Si tatay na lang ang natitira kong pamilya. Kaya kung mawawala pa siya, baka hindi ko nakayanin. Kahit hindi ako ang pumili sa'yo, hindi mo matatakasan na nakatakda sa buhay mo. Dahil nasa dugo niyo ang pagiging manunugis. Kaya't bitiwan mo ang damit ko. Imbis na sa akin ka magalit, isipin mo muna kung paano mo mahahanap ang ama mo at si Lolo Coro. Dahil pwede sila maging tangis-ngis anumang oras kapag nakainom sila ng kulay itim na likido. Sa ganung paraan, magiging sunod-sunuran sila sa lahat ng iutos ng pinuno nila. Magagawa na niyang makuha ang sandata at mutya laban sa'yo. Hindi totoong sa basurahan nakatira mga aswang, kundi sa isang yungib. Ano? Sakalang binitiwan ni Lupin ang kwelyo ni Tony habang nag-aalalang napatingin sa paligid ng madilim na kakahuyan. Maya-maya pa ay biglang nagpakita sa kanila ang pinuno ng mga tangisngis, kasama ang mga alagad nitong nakangising humahakbang papalapit sa kanilang kinaroroonan. Sige na, tapusin mo na ang ulupong na yan, kasama ng kanyang gabay. Hindi magtatagal, ay mapupunta ka rin sa akin. Hindi kita tatantaran hanggat hindi ko nakukuha ang mutya ng pagong. Sige na, suburin niyo siya! Sabay-sabay na sumugod na nakabaluktot ang mga tangisngis na sumisingot pa sa hangin papalapit sa kanilang kinatatayuan. Sa dami ng mga langaw na nakadikit dito dahil sa basura, ay mas lalong sumingaw ang mababaho nitong mga amoy. Akala ni Lupin ay hindi nakikita ng kalaban si Tony. Yun pala, siya at ang pinuno ng mga halimaw lang ang nakakakita dito. Saktong paglapit ng mga kalaban ay halos magkasabay rin nilang inatake ang mga aswang gamit ang kanyang kamaong asero. Tumalon si Lupin sa ere na parang nagmamadali dahil sa malakidlat niyang pagkilos. Bawat pagsuntok niya sa mga katawan ng mga aswang ay nag-iiwan naman yun ng markang sunog. Saka bumabagsak sa lupa na parang nakukuryenteng nakatirik ang mga mata. Mas lalong nagwala ang pinuno ng mga tangisngis sa galing makipaglaban ni Lupin. Patakbo na rin itong sumugod sa kanya. Nang tuluyang makalapit ay inatake siya nito ng kagat sa leeg, pero naging maagap ang kilos ni Lupin. Magkakasunod na binayo niya ng suntok sa katawan ang halimaw na lalong nagpagalit dito. Sumisigaw na malakalabaw sabay ang muling pagsasalita ng malakas. Hindi ito maaari! Magbabayad ka sa ginawa mo! Sige na! Ngayon na, Lupin! Gawin mo na ang isang orasyon na makakapagpabalik sa tunay niyang anyo para makilala mo kung sino siya. Sundin mo mga sasabihin ko. Eberum! Ebon! Dasung! Ibum! Sinunod ni Lupin ang sinabi ni Tony. Napataklob sa sariling muka ang pinuno ng mga aswang nang makita nito ang liwanag na nanggagaling sa mutya ng pagong. Gusto man niyang makita ang muka ng halimaw, pero nakatakbo na ito at nakapagtago sa madilim na kakahuyan. Habang ang alagad nito ay naiwang nakikipaglaban pa rin kay Tony. Dala ng matindi niyang galit, ibinuhos niya ang buong lakas
sa pagpatay sa mga natitira nitong mga kasama. Nagtira lang sila ng isang tangisngis na hindi lumalapit sa kanila para makipaglaban. Nakita niyang may sugat ang hita nito galing sa itak na armas ng kanyang ama. Ito rin ang pwedeng makatulong sa kanila para ituro ang kuta ng mga aswang. Nilapitan niya ito at pinagsusuntok sa muka hanggang sa mawalan ng malay. Muntik niya nang makalimutang kailangan niya ito. Tama na! Tama na, Lupin! Baka mapatay mo siya. Alalahanin mo siya lang ang nakakaalam kung saan natin matatagpuan ang iyong ama. Umayo si Lupin habang hinahabol ang sarili niyang hininga. Nakita niya rin ang mutya ng pagong na nakasabit sa kanyang bisig at hindi pa rin nawawala ang liwanag. Halos manginig ang buong kalamnan niya dahil sa matinding galit. Muli siyang sumulyap sa lugar na pinasukan ng halimaw habang naluluwa ang mga mata sa sobrang pag-aalala para sa kanyang mahal na ama. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nahanap ang kuta ng mga halimaw na yun. Pagbabayarin ko siya sa lahat ng ginawa niya sa magulang ni tatay. Ano na ang balak mong gawin sa bihag? Pipilitin ko siyang maituro kung nasaan ang kanilang kuta at lulusob tayo para ubusin ang kanilang lahi. Halos pakaladkad na hinila ni Lupin ang mabahong katawan ng tangisngis. Saka dinala sa may tambak ng basura at dun hinintay nilang magising ito. Sa pagmulat agad ng mata ng aswang ay mahigpit niyang hinawakan ang malagkit nitong bibig. Sa kapilit na pinagsasalita, hindi niya pinansin ang nakakadiring malapot na likido sa balat nito. Idagdag pa ang mabahong natutuyong katas ng dugo mula sa paglapa nito ng mga hayop. Ikaw na hayop ka. Saan kayo nagtatago? Magsasalita ka. Alam kong kaya mo magsalita. Sa palagay ko, ang pinuno lang nila may kakaya makapagsalita. Hayaan natin siyang ituro na lang ang kanilang tirahan. Pero sa tingin ko magmamatigas to. Hindi niya basta-basta ituturo ang kanilang kuta. Walang imposible sa iyong armas. Ipakita mo ang kamaong asero mo. Takutin mo siya ng liwanag na nanggagaling dito. Ganun nga ang ginawa ni Lupin. Para itong tao kung takutin niya, malaman lang kung saan dinala ang kanyang ama. Ang dating sugat ng aswang ay dinukot ni Lupin gamit ang kanyang mga daliri para mapilitan itong magtapat. At dahil sa nararamdamang sakit, namilipit itong umangil na parang asong nasasaktan. Sa hindi malamang dahilan, itinuro sila nito pabalik sa bahay nila. Abat sira ulo ka! Pinaglululoko mo ba kami, ha? Mukhang tama siya, Lupin. Nagsasabi siya ng totoo. Sa ginawa mo ba naman sa kanyang sugat baka kahit pagpatay kay Jose Rizal, aminin niya. Tumigil ka! Hanggang dito ba naman nakukuha mo pa rin magloko? Seryoso ko. Buhay ng aking ama nakataya rito. Baka nakakalimutan mo may kasalanan ka pa rin sa akin. Sinasabi ko lang na tama ang kanyang mga sinasabi. Kaya tara na. Bakit kasi palagi na lang mainit ang ulo mo? Pinapakalma lang kita, Lupin. Dahil nakikita ko nawawala ka na sa tamang diskarte. Dahil nagpapatalo ka na sa galit mo. Maniwala ka sa akin. Hindi nila basta-basta papatayin si Mang Densyo. Dahil hindi pa nila nakukuha ang gusto nila sa'yo. Saka lang kumalma ang loob ni Lupin habang nakatingin ng matagal sa mukha ni Tony. Nawala na ang liwanag sa katawan ng kaibigan at napalitan ng dating anyo na kalmado. Tumayo sila at patulak niyang pinaglakad ang halimaw kahit hirap ito sa pagtayo at hindi nakikita ang daan. Mahigpit niyang kinapitan ito sa braso hanggang pagsapit nila sa kanilang bahay. Ayaw mawala ng kaba niya sa dibdib. Pakiramdam niya ay may matutuklasan siyang lihim sa bahay ng kanyang ama. Iginala niya ang kanyang paningin sa lugar kung saan ang mga dingding ng kubo ay sinira na ng mga nilalang na umatake sa kanila kanina. Nandoon pa rin ang mga nakahandusay na katawan na mga napaslang nilang tangisngis. Sunog at matigas na ang katawan na parang kahoy. Talagang hindi kinaya ang epekto ng kanyang kamao. Ipinatong niya ang bahay ng pagong sa batong nasa paanan ng hagdan, saka ginamit ang dulo ng itak ng kanyang ama na siya namang ipinangbutas niya sa bahay ng pagong.
Kumuha pa siya ng isang tali at isinuot doon at mas sinigpitan niya ang pagkakakabit nun sa kanyang bisig. Nang maihanda niya na ang mga gagamitin, ay sinundan na nila ang nagpaunang nilalang na hindi nawawala ang pag-angil. Dumiretso ito ng pasok sa loob ng silid ng ama. Kahit nagtataka, ay napasunod sila dito. Ganon din si Tony na nakakunot ang noo habang sinusundan nila ng tingin ang nilalang na nakaturo ang daliri sa ilalim ng katre ng kanyang kama. Mabuti na lang at may bukas na lumang gasera na ginamit nila para tignan ang sahig sa ilalim. Pinaglololoko mo yata ako, siraulo ka eh. Saan niyo ba talaga dinala ang ama ko? Bakit dito sa ilalim ng katre ang tinuturo mo? Samantalang sa kakauyan sila na wala. Teka, ako na ang titingin. Palagi ka na lang nakasigaw. Lumuhod si Tony para silipin ang ilalim ng katre habang pinagmamasdan ni Lupin ang nilalang na bihag nila. Hindi ito makagalaw dahil sa mahigpit na pagkakahawak dito ni Lupin. Ilang sandali pa ay tumayo na si Tony at inalis ang katre na nakaharang sa sahig. Pati na ang ilang mga gamit na masasabing matagal na dahil puno na ng alikabok. Napansin agad ni Lupin ang maliit na panara ng pintong nakadikit sa kawayang sahig. Pati na ang lumang kandado na madali lang nilang natanggal dahil kinakalawang na. Sinasabi ko na nga ba, at isang lagusan ang itinuturo ng halimaw na yan. Parang may kaugnayan pa sa paghahanap natin sa kuta ng mga aswang. Pambihira! Bakit alam niya ang lagusan na yan? Saka, kakaibang mag-isip ang nilalang na ito. Parang hindi siya kagaya ng mga kasama niya. Malinaw pa ang kanyang isip at marunong makiramdam. Hindi kaya napipilitan lang ang halimaw na yan na sumunod sa pinuno nila? Nalaman niya ang kasamaan ng pinuno nila. O di kaya naman, dati silang mga tao na ngayon ay gusto na magbago sa pamamagitan ng pagtulong sa atin. Parang nakonsensya si Lupin nang muli siyang tumingin sa mukha ng aswang. Hindi na ito mabangis tulad kanina. Para na itong ordinaryong hayop, nakahawig ng aso na panay ang sunod lang sa kanila. Maya-maya pa ay nabuksan na ni Tony ang pinto ng sahig na yon, saka muling tumingin sa kanila na may pagtataka. Maingat ang ginawang pagbaba ni Lupin at Tony sa lumang hagdan kasama ang nilalang na bihag nila. Tahimik itong nakasunod sa kanila na panay pa rin ang pag-angil na kagaya ng sa nauulol na aso. Habang bumababa sila sa baitang ng hagdan na gawa sa kawayan, ay napansin nilang parang panahon pa ito ng Kastila. Malinaw nilang nakikita ang lugar dahil sa ilaw nilang lumang gasera. Idagdag pa ang liwanag na nanggagaling sa mutya na suot ni Lupin. Paglapag nila sa saig ay iginala niya ang kanyang paningin. Parang tunnel yun na may mga bato sa bawat pader. Ang itsura ng bawat kanto ay parang sinadya ang pagkakagawa, pero halos hindi nila makita ang dulo ng makipot na daan. Matagal na panahon na ako nakatira sa bahay na ito, pero ngayon ko lang nalaman na may lihim palang silid sa lugar na ito. Hindi ito lihim na silid, Lupin, kundi isang sikretong daanan papunta sa mga kuta ng aswang. At tinulungan tayo ng nilalang na yan dahil siguro hindi niya na masikmura ang pinagagawa ng pinuno nila. Ewan ko, pero mahirap pa rin magtiwala sa kanya dahil kampon pa rin siya ng kadiliman. Ang kanyang itsura ay parang mukha ng matandang babae, batay na rin sa kanyang kahinaan. Ipinagpatuloy nila ang paglalakad habang nakikiramdam sa lugar na madadaanan nila. Kasing lapad lang yon ng 2 dipa. Ang mabatong sahig ay maraming buhangin, maging ang kanilang mga salita ay kasing tinis ng tunog na nasa loob ng lata. Pagkaraan ng ilang minutong paglalakad, ay pinatay ni Tony ang kanilang gasera nang makita nila ang liwanag sa nanggagaling na sulo sa mismong bilog na balon. Napatingin sila sa ibaba at dito nila nalamang isang yungib ang dulo ng lagusan. Mula sa kanilang pinagtataguan ay kitang-kita ni Lupin ang kanyang ama na nakatayo sa gitna kasama si Lolo Coro. Nakagapos ang mga kamay sa gitnang haligi na nakatayo o malapit sa pinuno. Habang sa gilid naman
ay ang mga tangisngis na sabay-sabay na umaangil. Saktong pagtingin ni Lupin ay biglang nagbago ang anyo ng pinuno. Halos manlaki ang kanyang mga mata nang makita kung sino ang nagsasalita. Ano? Ang tigas kasi ng ulo mo eh. Binalaan na kitang umalis na kayo sa bahay ng mga magulang mong walang kwenta. Pero nagmatigas ka pa rin. Nakisali pa ang magaling mong anak. Kung ganon, isa ka palang halimaw na siyang pumatay sa mga magulang ko. Ang kapal ng mukha mo. Pagkatapos kanilang alagaan at pakainin, ito pa ang igaganti mo sa kanila. Isa kang ahas! Traidor ka! Hindi naman sana aabot sa ganito ang kamatayang sinapit nila. Nalaman ko lang naman na sila pala ang pumatay sa mga magulang ko. Masyado kasi silang pakialamero. Nalaman ko rin na dating manunugis ng aswang si tatay. Kaya ng isang araw na mahuli niya ako at nakita rin ako ng ating ina. Abay, ginawa ko lang ang nararapat sa kanila. Pero huwag ka mag-alala. Hindi naman ako masyado masama. May ginawa pa rin naman akong maganda. Dala ng matinding galit ni Mang Densyo ay nagpupumilit pa itong makawala sa pagkakagapos at isinisipa ang kaliwang paa sa nakatayong si Mang Leo. Isang malakas na suntok ang pinakawalan nito sa katawan ng kanyang ama. Nakitang lahat yon ni Lupin. Narinig din niyang lahat ang mga pinagsasasabi nito. Akma na sanang tatayo siya para magpakita nang bigla naman siyang pigilan ng kanyang kaibigan sa braso. Nagulat din sila sa biglang pagtakbo ng kasama nilang halimaw papalapit sa kinaroroonan ng mga kauri nito. Lumapit ito sa tabi ni Mang Densyo sa pamamagitan ng pagsingot-singot nito sa hangin. Wala na. Tapos na tayo. Tsak na ituturo tayo ng biyag natin. Wala nang oras. Kailangan na natin sumugod bago pa tayo maituro ng lintik na aswang na yun. Ngunit laking gulat ni Lupin at Tony na hindi man lang napansin ng pinuno na nakalapit na ang kanilang kasamang halimaw sa mga kasamahan nito. Hindi sila itinuro nito sa mga aswang na ipon-ipong nakatayo. Kung titignan, ay aabot sa 30 ang dami ng mga tangisngis na parang naghihintay lang sa udyat ng amo nila para lapain ang mga nakagapos na bihag. Kaya naman, habang pinagmamasdan ni Lupin ang dugo ang ama, ay parang binabasag ang kanyang dibdib sa galit. Kapag hindi na ibigay ng magaling mong anak ang hinihingi kong mutya, magkasabay kayo maililibing dito ng buhay. O mas tamang sabihin na patay na wala ng lamang loob at masusunog ng walang nakakaalam sa tunay na dahilan ng pagkamatay nyo. Katulad ng ginawa ko sa ama mo. Saka lang naalala ni Lupin na kaya gano'n na lang ang paghahangad ng tiyuin na makuha ang bahay dahil sa lagusang kumukonekta sa kuta nito. Dito rin marahil natuklasan ng mga magulang nito ang itinatagong lihim ng batang inalagaan ng mga magulang ng kanyang ama. Bagay na inakala niyang sa drama lang ng radyo nangyayari. Pati pala sa totoong buhay ay mararanasan ng kanyang ama ang kakaibang kwento. Dahan-dahan ang ginawa nilang paglapit sa kinaroroonan ng mga tangisngis hanggang nakapagpasya na silang atakihin ang mga kalaban. Mabilis silang sumugod, suot ang nagliliwanag niyang mutya at 2 kamaong aserong liabe. Ignum, perum, sudin, imerum, suber! Mamamatay kayong lahat! Ito na ang katapusan nyo! Pagkatapos usalin ni Lupin ang kakaibang orasyon, kumalat ang liwanag na nagpatiklop sa mga kalabang nakatayo. Hindi sila makagalaw habang nakabaluktot ang mga katawan na parang sanggol sa loob ng sinapupunan. At yun ang epekto ng mutya sa sinumang makakarinig sa orasyon. Hindi sila makagalaw na pilit pinaglalabanan ang sakit na nararamdaman, habang si Tony ay walang tigil sa kasusuntok sa mga nakatayo pa ring tangisngis. Takdan mo na kami, Lupin! 5 minuto lang ang epekto ng orasyon! Baka bigla silang makawala! Mabilis na kumilos si Lupin para makalapit sa matanda at sa kanyang ama
para tanggalin ang pagkakagapos ng tali sa mga kamay nito. Gamit ang sariling lakas ng kamay ay medyo natagalan siya sa pagtanggal sa lubid. Kaya naman, naabutan na siya ng muling paggalaw ng mga nilalang. Mabilis siyang tinalon at tangka na sanang kakagatin sa leeg. Pero nabigwasan niya kagad ito ng suntok. Bumagsak ang nilalang sa matalas na mga bato, kaya't napaigik ito sa sobrang sakit. Maging ang mabatong sahig ng kuweba ay nakadagdag sa ingay ng paligid. Nakita niyang bumagsak si Tony sa lupa dahil sa malakas na pag-atake ng pinuno ng mga tangisngis. Mula sa kanyang kinatatayuan ay tinalon naman ito ng kanyang ama. Nakipagpambuno si Mang Densyo sa hilaw niyang kapatid gamit ang itak nito na nabitiwan ni Tony. Kaya naman bumalik sa dating anyo ito bilang isang mabangis na tangisngis. Walang awa nitong kinagat ang binti ni Mang Densyo. Lupin anak! Tulungan mo ako! Patayin mo na ang halimaw na ito! Tay! Dala ng matinding pag-aalala, mataas ang talon ni Lupin na bumagsak sa mismong likod ng pinuno. Ang ginamit niyang pangtukod ay ang kamaong aserong may tinik. Kasabay ng malakas nitong sigaw, ang pagbaon ng talim ng kanyang sandata sa katawan ng pinuno ng mga aswang. Mas lalong lumakas ang sigaw nito nang maramdaman ang umagos na likido sa likod nito. Parang umaatungal na kalabaw kung magwala ang halimaw. Hindi nito matanggap na tinamaan siya nito sa likod, kaya nabaling ang atensyon ng aswang kay Lupin. Malakas din ang sigaw ng mga kampo nito, pasugod sa kanyang kinatatayuan, pero hinawi ito ng pinunong sabik makaganti sa kanya. Mabilis nitong inilabas ang malalaking pangil para ikagat sa kanya. Hindi umalis sa pagkakatayo si Lupin. Hinintay niyang makalapit ang halimaw para atakihin siya. Naramdaman ng binata ang malakas na enerhiyang gumapang sa kanyang kamao. Nakita niya rin ang pagliwanag ng kanyang mga mata at bilang ultimatum na pag-atake, malakas niyang sinuntok ang ngipin ng papasugod na pinuno. Halos mabali ang leeg ng tangisngis sa malakas na pagbayo ng kanyang kamao. Sumambulat ang mga pangil nito at napalitan ng pagbulwak ng masaganang dugo. Halos hindi ito makapaniwalang nagawa yun ni Lupin, na nagpatigil naman sa mga kilos ng mga alagad nito. Bumagsak ang pinuno sa lupa habang bumubula ang sariling bibig mula sa dumudugong mga ngipin. Namimilipit ito sa sakit at habang nilalapitan ni Lupin ang nakahigang nilalang, panay ang usal niya ng orasyon. Muling napabaluktot na parang sanggol sa sinapupunan ang mga katawan ng natitirang halimaw. Sa tulong ni Lolo Coro, Mang Densyo at Tony, inatake nila ang mga tangisngis habang walang tigil sa pagbigkas ng orasyon si Lupin, hanggang makalapit sa kinaroroonan ng nakahigang pinuno. Sinakyan niya ito sa tiyan at itinaas niya ang tila nakel na nakasuot sa kanyang kamao. Saka malakas na pinagsusuntok ang muka ng halimaw. Dahil sa pagkadurog ng mga buto nito sa leeg, ay hindi na nga ito nakaganti. Paulit-ulit niyang inundayan ito ng suntok. Naramdaman niya ang paglapit ni Mang Densyo. May hawak itong itak. Namumula ang mga matang nanginginig ang mga kamay, habang nakatapat sa dibdib ni Mang Leo ang hawak na itak ni Mang Densyo. Pinatay niya mga magulang na nagpalaki sa kanya. Ang nanay at tatay ko. Nawalan ako ng mabubuting ama at ina dahil sa ginawa ng halimaw na ito. At dapat sa kanya mamatay. Kasabay ng malakas na pagsigaw ni Mang Densyo, ang malakas ding pagtarak nito ng hawak na itak sa dibdib ng pinuno ng mga tangisngis. Wala lang reaksyon sa katawan si Mang Leo, indikasyong binawian na ito ng buhay. Nilingon naman ni Lupin ang iba pang mga tangisngis, saka sinugod niya ang mga ito at pinagbababayo niya gamit ang kanyang kamao. Nagmistula siyang hayok sa pagpatay ng maalala ang pagkamatay ng kanyang lolo at lola. Malalakas ang bigay ng bawat suntok niya sa mga tangisngis na panay lang ang pag-angil habang hindi makagalaw. Maging ang mga pang-amoy nito ay bigla ring nawala dahil sa epekto ng orasyong inusal niya.
Ilang minuto ang itinagal ng kanilang labanan bago bumagsak ang mga ito sa mabatong sahig ng kuweba habang bumubula ang mga bibig. Nagkikikisay na nakatirik ang mga mata at ang mga pangin nila ay nakapagtatakang biglang mga naputol hanggang sa tuluyan ng bawian ng buhay. Nagmistulang mga sunog na kahoy at kasing kulay ng uling na parang natuyuan ng mga dugo. Naputol ang kanila mga pangil dahil sa pagpupumilit nilang makawala sa bisa ng orasyong sinambit mo. Kasing tigas ng pagong ang epekto nito sa katawan nila na maging ang pagkuskusan ng kanila mga ngipin ay di nila mapipigilan. Kaya naman, walang tigil ang kanilang pag-angil dahil dito nila ipinapakita ang sakit na kanilang nararamdaman. Kaya po pala naputol ang kanilang mga pangil dahil kahit na anong gawin nila, hindi sila makawala. Tatang, tapos na po. Ibinabalik ko na po itong liabe nyo. Marami pong salamat sa lahat. Hindi na kailangan, iho. Dahil ibinibigay ko na yan sa'yo. Po, pero sa inyo po sandatang ito. Sinabi na nga anak, di ba? Sa'yo na nga raw. Abay, bakit po? Dahil pag-aari yan ng lolo mo, na kapatid ko. Kung nagulat si Lupin, mas napanganga sa pagkakabigla si Mang Densyo dahil hindi nito akalain na ang matandang kanilang tinulungan ay kapatid mismo ng ama nito. Katulad ko, manunugis din ang tangis-ngis ang kapatid ko. Kaya nga, hindi ko akalaing mag-aalaga siya ng aswang. Diyos ko, kaya po siguro inalagaan ni tatay ang kapatid kong si Leo dahil siya ang pumatay sa mga magulang nito at naawa ang aking ama sa anak ng aswang na pinatay niya. Ang ibig sabihin, sa simula't simula pa lamang ay alam na ng mga magulang ko na aswang si Leo. Siguro ay umasa silang matatanggal nila ang pagiging aswang nito. At hindi po yun nakita ni Tio Leo. Nagpatalo siya sa galit niya at pagiging halimaw. Ang kapalit ay pinatay niya mga magulang na nag-alaga sa kanya. Ngayon lang din naging malinaw sa akin na ang dahilan ni Kuya Leo ay nalaman nitong ang mga magulang ko ang pumatay sa mga magulang niya. Kaya niya nagawa ang mga bagay na yon at nagparami ng lahi. Umagitna ang katahimikan sa kanilang tatlo sa loob ng kuweba. Maya-maya pa ay biglang nagsalita na si Tony kasabay ng mahinang pag-angin ng tangis-ngis sa likuran nila. Katabi ni Tony ang nakatayuring nilalang. Ito ang tangis-ngis na nagturo sa lagusan na tumulong sa kanila. Ang nilalang na bukod tangi ring nakakakita at may matinong pag-iisip. Wala na ang bakas ng pagiging halimaw nito. Ang natira na lang sa kanya ay ang pag-angil nito na parang aso. Anong gagawin natin sa kanya, Lupin? May natira pang aswang. Ako na papatay sa kanya. Wag, Tay! Wag! Siya ang nagturo ng lagusan sa bahay. Hindi ko nga po alam kung paano niya natuntun ang pinto sa ilalim ng inyong katre. Alam niya ang bawat sulok ng kubo natin. Na para bang matagal na siyang nakatira doon. Teka! Parang kilala ko siya. Titigan mo siya sa mata, Densyo. Alam kong kilala mo siya at kung bakit niya tinulungan si Lupin. Dahan-dahan ang ginawang paglapit ni Mang Densyo sa halimaw habang hindi nito inaalis ang tingin sa muka ng nilalang. Ilang saglit pa ay kitang-kita ni Lupin ang reaksyon ng mga mata ng aswang at ang muka ng kanyang ama habang malakas na napaiyak. Napasugod ito sa nakatayong tangis-ngis at niyakap ito ng buong higpit. Nay! Nanay ko! Diyos ko, ano nangyari? Bakit kayo naging halimaw? Salamat po at buhay pa kayo. Ang buong akala ko'y kasama na po kayo namatay ni tatay. Dahil sa sunog. Buhay kayo! Buhay ang nanay ko! Dala ng labis na tuwa ay nabuhat ni Mang Densyo ang kanyang ina at nagpaikot-ikot ng pagtakbo. Nang mawala ang bakas ng panganib sa buong kuweba, ay naglaho na rin ang kulay berding liwanag na nanggagaling sa mutyang suot ni Lupin. Kasabay din ng pagkawala
ng kaibigan niyang si Tony na nakakonekta sa liwanag ng mutya. Bumalik na sa dating katahimikan ang buong baryo magmula nang maging bagong kapitan si Lupin. Siya ang kauna-unahang kapitan ng baryo sa San Ildefonso na pinayagan ng mga tao dahil sa ipinakitang pagmamalasakit sa kalikasan. Magmula rin nang naluklok si Lupin ay ipinatupad niya ang malawakang pagbabantay sa kagubatan at ang mga basura ay itapon sa tamang tapunan. Ang dating tambakan ng basura ay ginawa nilang pasyalan na namumulaklak ang mga tanim sa paligid. Ang kanya namang lola ay unti-unti nang bumabalik sa pagiging tao sa tulong ni Lolo Coro na isang mahusay na albularyo dahil sa pagkakaroon ni Lupin ng kamaong asero sa pamamagitan ng liabe. Bukod sa batuta, ang lahat ng kanyang tanod ay nakasuot na rin ng sandatang katulad ng sa kanyang armas. Laban sa mga pasaway na mga tao at sa mga nilalang ng kadiliman na maaaring sumalakay sa kanila sa hinaharap.